For today's vlog, alamin natin kung paano natin palalakasin yung mga RTW business natin. Pero bago ang lahat, mag-open muna tayo. Sa pag-RTW business, hindi ganun kahirap. Mahanap ka lang ng supplier mo, pwede ka na mag-display at magtinda. Pero isa sa pinaka-challenging part, dahil hindi ganun kasimple ang magnegosyo neto lalo't kung bago ka pa lang dito. Pero let me share sa inyo kung paano ba namin napalakas yung aming negosyo na RTW ng dahan-dahan. Nag-open kami dito sa Bulacan last year lang. Yung display namin nun konti lang kasi nakapokus talaga kami sa pag-online. Pero na-realize namin na why not palakasin din natin yung pwesto namin dito kasi minsan halos nasisiro kami sa isang araw na halos bayad ng pwesto, kuryente, tubig ay sa pag-online income na lang namin binabawas. Ang una namin ginawa is nagpesto kami ng maramihan dito sa harap namin. Nag-display kami ng sando, ng long sleeve, ng short at marami pang iba yung tipong tatangkilikin ng madla. Syempre yung presyo mo is pang masa para babalik-balikan nila. Kung mapapansin nyo yung pwesto namin halos hindi daanan ng tao. Kahit mga sasakyan, ilan lang din yung dumadaan. Parang yung pwesto namin is parang harap lang ng bahay na hindi daanan ng tao. Pero wag ka, kumikita kami ng 2,000 dito o higit pa. Kung ganito yung kitaan dito, kahit hindi daanan ng tao, how much more doon sa daanan talaga ng tao, magtaka ka na. Minsan nga may nakapag-share sa akin. Isa sa mga sinusuplayan ko sa probinsya, nagpasalamat siya sa akin. One time kasi napanood niya ako sa YouTube na may mga sinusuplayan ako na nagtitinda sa harap ng bahay nila. At sinubukan niya rin. Kumuha siya sa akin ng mga items at dinisplay niya sa harap ng bahay niya. At sa awa ng Diyos, nagtutuloy-tuloy na ang kitaan niya sa harap ng bahay niya. Until now, sinusuplayan ko pa rin siya. Almost weekly siya kumukuha sa amin. Nakatuwa nga kasi nakakapag-encourage pala ako ng tao na umaasenso at kumikita na rin sila ngayon. May iba tayo. Sa unang bukas ng pwesto namin may bumili agad ng oversize at isang waffle pants. Thank you ma'am, ito yung benamano namin ngayong umaga. Naway magtuloy-tuloy pa. Salamat ma'am. At yun na nga, meron na nga dito napadaan na bata. Inukulit ng kanyang mama na bumili ng laruan. Ino-choice si mama na pabili na lang siya ng laruan. Paano ba naman kasi ayaw lubayan. Ayun, bit-bit-bit na nga niya. At mamaya't maya naman, meron din. Naghahanap din ng mga shorts si kuya. Hirap siyang mamili dahil sobrang gaganda niyan. Actually, ang dami niya talagang pinagpipilian dyan. Ayan o. Hirap na hirap siyang mamili dahil lahat magaganda. San ka pa? At murang-mura pa dahil pasok sa bulsa. At finally, nakahanap na nga siya ng gusto niyang mga short. Dalawa yung napili niya. Ayun, pera na. Ipasok na natin yan sa banga. Let's go. At sumunod naman, merong dalawang bata na bumili ng dalangan terno jersey short. Diba sabi ko nga sa isang vlog ko, mabenta yung terno jersey short namin dito. Araw-araw talaga yan hindi nawawalan ng mga terno. Paano ba naman yan kasi yung uso? Lalo na pag nakita ng kabataan na anime character yung mga sublimation design nito. Ay nako, mapipilitan talaga ang magulang bumili nito. At habang may bumibili ng terno, meron naman dalawang dalagitang bumibili ng accessories sa gilid nito. At ang customer din yan yung mga accessories na yan sa gilid. Mga ipit, fake nails, hairband at marami pang iba. Madalas talagang bumili niyan is yung mga dalagita. Lalo na yung mga estudyante paglabasan nila. Kaya ikaw kung nagpaplano ka mag-RTW business at wala ka pang puhunan, ang unang gawin mo ay i-online mo yan. At kung may sapat ka ng puhunan, plan mo na yan. At kung ikaw naman ngayon ay meron ng RTW business at gusto mong palaguin ito yung sikretong malupit dyan. Subok na namin yan. Unang-una, punuin mo yung tindahan mo ng display. Lalo na dyan sa harap ng tindahan mo, dyan mo damihan ng display. Kasi yung ibang customer pag napapadaan, syempre sisilipin nila yan. Kahit wala silang planong bumili, mapapabili na lang yan. Lalo na't kung mura lang yan. At higit sa lahat para lagi ka talagang babalik-balikan, babaan mo lang yung presyo ng paninda mo. Yung pasok sa banga, yung tipong mabibigla sila sa price na sinabi mo. Baka nga yung 150 mo, 200 pa nila. Keep the change pa dahil sa sobrang mura. Charing! Di nga guys, walang halong biro. Dahil sa panahon ngayon, pamurahan na ng paninda. Merong ang ibang overload pares, only rice with free soft drinks biyan. Diba napakamura, ikaw magsibula ka na.